Magandang umaga po. Ito po yung mga gamit na ginagamit ko bilang isang electrician. Dun po sa naunang video ko, ito po yung kadugtong. Kinakailangan bago ka matutong mag-electrical ay malaman mo muna yung mga pangalan ng iyong gagamitin. Kasi isa po yan sa importante. Kinakailangan magdala ng plier o plies, electrical, huwag mong kakalimutan, metro o steel tape, tester, junction box, long nose, wire stripper o pangbalat, ekstrang talim ng cutter. Ito yung cutter, utility box, siyempre Phillips screw o plus screw, at flat screw na maliit, Phillips screw na maliit. Lahat yan ay importante sa larangan ng electrical. Ito sa kliyente na tumanggagaling. Kaya kinakailangan mong alam mo ang pangalan nito, kasi tatanungin ka ng kliyente mo kung ano-ano materyales ang bibilhin at ipapabili mo. Kinakailangan alam mo ang pangalan, kasi pag nagkamali ka ng binanggit na pangalan, magagalit sa'yo. Sasabihin sa'yo, electrician ka ba talaga? Dapat alam mo yung pangalan ng mga materyales. So hindi ko sinabing perpekto. So kinakailangan alam mo, kaya isaulo mo ang mga bagay na dapat mong sasabihin o pangalan ng mga materyales o kaya gamit mo. At kinakailangan kaya mo rin ipaliwanag para pag nagtanong sila, maipapaliwanag mo bakit kinakailangan pa ng utility box at bakit pa kailangan ng junction box. Yan. Ang trabaho nito, kapag ipapaliwanag mo kung bakit kailangan nito, kasi ito yung tinatawag na terminal ng mga wire na galing sa ilaw, pupunta rito, wire na galing sa ilaw, pupunta rito, o galing outlet or saksakan, ika nga na sabi nila, pero ang totoong tawag doon ay outlet. Outlet. Diretso rin dito. So dito sila magpapangita. Kaya ang tawag sa kanya ay utility. Kasi siya ang magtatago, siya ang magtatabi. Habang buhay yun. Hanggat siya hindi nasisira. Hanggat siya hindi nababasag na kailangan ng palitan. Sa kanya. Dito nakatabi. Ito naman ay junction box. Makikita mo to sa taas, pero nasa loob siya ng kisame. Doon mo siya makikita. Parang utility box din ito. Dito rin magtatagpo yung mga wire na gagapang sa kisame papunta sa outlet mo, papunta rin sa ilaw mo. Dito rin siya pupunta. Kaya
mas bugbog ito kaysa dito. Yun ang dapat mong maipaliwanag sa kliyente mo. Kasi pag wala nito, ang pangit ng kalalabasan ng gawa mo. Kaya kinakailangan pagandahin mo. Tapos pag makikipag-usap ka sa kliyente, magalang ka, humble ka lang. Tapos wag naman yung sisingilin mo ng malaki. Yung sa tingin mo hindi ka lugi, hindi rin siya lugi. Ganun lang ang sistema. Kasi pag namili ka at nagtaas ka ng presyo, alam mo naman, maraming electrician na kakompetisyon. Nagiging competition dahil nga dun sa yung iba, talaga naman, magkapera lang, kahit lugi, sige lang. Ngayon, nakikita yan doon sa tinatawag na gawa ng electrician. Hindi ka nga magaling, pero yung gawa mo naman maayos. So doon dadami ang iyong kliyente sa maganda mong gawa. Huwag kang gagawa na ikay nagmamadali o mamadaliin mo, kasi ang trabaho o larangang electrical ay hindi po gawing biro. Kasi po ito, konting pagkakamali lang sa splicing mo o sa installation mo, kawawa yung bahay na o kung sino mang kliyente ang pwede mong maging kliyente, masusunog yung bahay nila. Kaya kinakailangan ito ay aralin mo, mapag-aralan mo, pag-isipan mo ng mabuti bago sinasabing tapos na. Ika nga'y double check, triple check, o gawin pang 4 na pag-check pa. Kaya meron tayong tinatawag na ganito. Ang tawag dito ay pang testing. Testing sa ginawa mo kung iyon ba ay gagana o hindi. So kinakailangan mo magdala nito para bago mo ikabit sa tag dito panel box, o sabi nila single breaker lang, iano mo muna, i-testing mo muna ang gawa mo bago mo ilagay o gawing final source na ang yung mangyayari pag tapos ka na. So alam mo na, hindi pa man alam ng may-ari, pero ikaw na ang nauna, kasi talagang kasama yan sa trabaho ng isang electrician ang mag-testing ka muna bago mo i-endorse, o tinatawag na testing and commissioning, yun ang tawag doon. So ikaw muna magte-testing na kung talagang okay yung gawa mo. So bago mo gawin yun, lahat ng sinabi ko ay kinakailangan mo munang mag-aral muna ng mabuti pagdating sa larangan ng electrical. Ganun yun. So yung disiplina nandun, wag maging mayabang. Kapag nga napapailaw mo na, mayabang ka na. Kumbaga nakagawa ka lang ng 1, 2, 3 beses, ayos yung gawa mo, maayos, mayabang ka na. Kaya sabi mo na, ay magaling na akong electrician. Wag ganon. Wag mong ipagyayabang. Kasi tag dito, pangit yung ganung pag-uugali. Ngayon kung merong magpapaturo sa'yo, turuan mo rin. Kasi tulad ko, marami na akong naturuan. Ngayon namamayagpag na sila ngayon. Pag nagkakasalubong kami, nagpapangita kami kung saang lugar, nagpapasalamat sila. Hindi ko sila tinuruan para pagkapirahan o kaya, magbigay ka naman sa akin, tinuruan kita. Hindi. Walang kapalit yun. Ang nagiging kasiyahan ko lang sa kanila ay nakikita ko silang kung marunong ako, mas marunong na sila kaysa sa akin. Kasi nga,
isang beses mayroon akong naturuan na nagpangita kami. Ang sabi niya sa akin, bro, maraming salamat sa turo mo sa akin. Ngayon, kumikita na ako. Okay. Sabi ko sa kanya, basta kung ano yung tinuro ko lang sa'yo, dagdagan mo. Pero, naaayon sa tinatawag na electrical code. Yun lang ang gagawin mo. Ngayon, masaya ako kasi nakikita ko sila, nagbabalita sila sa akin, ay kumikita na sila ngayon. Sa ganung pamamaraan ng pagtuturo, ako'y masaya sa nababalita ko sa kanila. Magagalang sila kasi yun ang tinuro ko sa kanila, ang maging mabuting electrician, mabuting tao, at saka ang gawa mo ayusin mo. Ikaw na mismo magpo-quality ng iyong gawa. Kaya ako'y natutuwa sa kanila. So ngayon, kung gusto nyo ring matuto, tulad nila, naturuan ko, mag-comment lang kayo. Ituturo ko sa inyo ng himay-himay. Ayaw kong tawaging basic. Gusto ko talagang gawa. Nagagawin mo talaga yan. Hindi basic. Dahil ang electrical ay napakadelikado. Kaya hindi pwedeng tawaging basic lang yan. Yun ay salita ng mga electrician, mga mayayabang. Basic lang yan. Ako po, hindi ako magsasabi ng ganun. Kasi, ang ituturo ko dun sa mga gustong matuto, wag mong sasabing, basic lang yan, madali lang yan. Kasi nga, naturuan ka na. Nung hindi ka pa natuturuan, hirap na hirap ka umintindi. Lalo na ang sistema walang color coding. Doon ka na mahihirapan. Kasi bakit? Hindi mo alam yung tinatawag na procedure at figure. Dalawa yan. Procedure at figure. Kinakailangan maganda ang figure mo. Maganda rin ang procedure mo. So, pag hindi mo sinaulo ang procedure, wala ka na pagdating sa tinatawag na walang color coding. Okay ba yon? So, susunod guys, mag-comment lang kayo kung sino yung gustong matuto, tuturuan ko. Kahit dalawa lang tayo, walang problema. Ang importante, tuturuan kita ng ayon sa tamang sistema. Bye-bye po.